May mga Kristiyanong kayang magpakatotoo sa harap ng tao, pero hindi sa harap ng Diyos. Hindi dahil masama sila, kundi dahil natatakot silang makita ang totoo. Sa ilaw, mukha silang matatag sa pananampalataya. Sa dilim, sila mismo ang hindi sigurado kung sino talaga sila. At dito nagsisimula ang problema, hindi mo alam kung alin sa dalawang mundong iyon ang tutuloy hanggang eternity. Ang tawag ng Biblia dito ay double mind, pero sa tunay na buhay, mukhang double life. Kayang magpakita ng pananampalataya sa araw-linggo, habang tahimik na lumalaban sa konsensya sa gabi. Sapat ba ang pagiging mabuti sa tingin ng tao kung ang nakikita ng Diyos ay iba? Sapagkat ang tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso, at mas nakakatakot yon kaysa anumang paningin ng kapwa. May mga Kristiyanong performer, marunong magsalita ng tama, marunong mag-share ng versikulo, marunong mag-like ng Christian quotes, pero sa loob may hindi tapos na pakikipaglaban. Hindi nila hinaharap kaya itinatago, at sa simula gumagana ito. Walang nakakakita, walang nagtatanong, walang humihingi ng paliwanag, pero habang tumatagal, lumilikha ito ng dalawang mundo na hindi kayang pagsamahin, mundo ng impresyon at mundo ng katotohanan. Sa mundo ng impresyon, sapat ang mukhang malinis, mabait at makadiyos. Sa mundo ng katotohanan, sapat lang ang kung ano ang nakikita ng Diyos. At doon, walang filtro, walang lighting, walang edit, walang caption. Wala ring spectators, kundi judge. Kapag tinitingnan ng tao ang sarili nila, ang tanong palagi ay, anong iniisip ng iba sa akin? Pero ang tanong ng Diyos ay, anong katotohanan tungkol sa iyo? At doon madalas nadadapa ang Kristiyanong may dalawang mundo dahil hindi sila handang pag-usapan ang tanong na iyon. Sa halip, nagtatrabaho sila para panatilihin ang imaheng mabuti kaysa pagalingin ang bahagi ng buhay na sugatan. Ang mas masakit at mas delikado ay ito. Ang taong may dalawang mundo hindi lagi aware na dalawa nga. Akala nila normal ang pagkakaiba ng version sa church at version sa kwarto. Akala nila kultura, akala nila personality, akala nila maturity in progress. Pero minsan, ipinagpapalit na nila ang authenticity para sa applause at ang obedience para sa recognition. At ang Diyos ay hindi nahuhulog sa mga ganong palusot. May isang bagay na hindi nakikita ng Kristiyanong performer. Ang Diyos hindi lang nakikita ang ginagawa mo, nakikita niya kung bakit mo ginagawa. Hindi lang action, kundi intention. Kaya tahimik at nakakatakot ang final judgment para sa mga Kristiyanong performer, hindi dahil sa parusa, kundi dahil doon unang beses nilang maririnig ang sariling motibo ng walang dekorasyon. Walang ibig sabihin dito na ang Kristiyanong may dalawang mundo ay masama. Kadalasan, sila ay mga taong hindi marunong humingi ng tulong, nakakulong sa sarili, nahihiya, natatakot. Naniniwalang kaya nilang solusyonan mag-isa kung ano ang spiritual conflict na hindi nila kayang i-admit. Ang problema, walang nagpapagaling sa dilim, walang nababago na hindi inaamin, walang lumalaya na hindi hinaharap ang katotohanan. Kaya ang tanong ngayon ay hindi Kristiyano ka ba, kundi pareho ba ang Kristiyano araw at gabi? Dahil kung hindi, alin ang totoo at alin ang performance? Dito kumikirot ang kalooban dahil ang tunay na Kristiyanong may dalawang mundo, alam kung alin ang gusto ng tao, pero hindi alam kung alin ang gusto ng Diyos. Hindi dahil hindi sila marunong, kundi dahil hindi sila handang tumingin ng diretso sa salamin. Mas madaling mag-preach kaysa mag-confess. Mas madaling mag-share kaysa magbago. Mas madaling magpanggap kaysa magpagamot. At kung may isa mang bagay na hindi nakikita ng Kristiyanong may dalawang mundo, ito iyon. Sa harap ng Diyos, hindi performance ang hinahanap, kundi pag-amin. Hindi image ang mahalaga, kundi puso. Hindi perfect na Christian life, kundi tunay na Christian life. Kaya bago pa natin pag-usapan ang heaven, hell,
rapture o final judgment, kailangan munang ayusin ang tanong na ito. Ano ang nakikita ng Diyos na hindi ko nakikita? Sapagkat sa eternity, walang double life, iisa lang. At ang huhusgahan, hindi ang mundong ipinakita mo, kundi ang mundong tinago mo. Kung naramdaman mong para sa iyo ito, huwag mong takasan. Wala kang kalaban kundi ang sarili mong hindi handang magpakatotoo. At kung gusto mong mas maintindihan kung bakit delikado ang dalawang mundong ito, panoorin mo ito, Kristiyano sa araw, iba sa gabi.